Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi po sa inyo. Sa lahat po ng mga viewers natin, nasa ampampong bahagi kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po o nasa labas ng bansa, muli po ang ating pong pagbati ng magandang gabi. Kung mapanood man po ninyo ito sa replay, ang iba po kasi nanonood dito, replay. Kaya hindi po nila tayo natatimingan. Siyempre, iba-ibang time zones ang mga bansa. Kaya may mga nanonood sa atin dito, replay na lang. Kung napapanood man po ninyo ito ng replay, magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Anong oras man po dyan sa inyo? Umaga man po, tanghali, hapon. Okay? Okay. Maganda itong topic natin ngayon. Wala nang ligtas. O, hindi ligtas. Wala nang kawala si Kibuloy. Yan. Pinasumpina na. Pinasumpina na mga kabunyog. Hindi pa ito sa Senado ha. Hindi pa ito sa Senado. Alam naman natin yung sa Senado, yung subject ng investigation ni Senadora Risa Hontiveros, si Kibuloy talaga yon. Doon hindi pa siya wala pang ano sa kanya doon. Hindi pa siya sinight in contempt na ba si Kibuloy sa ano? Hindi pa no? Hindi pa. Ha? Pero hindi pa rin push yung pagdinig sa Senado. O itong sa Kamara, hindi naman siya dito ang talagang subject eh. SMNI actually. Yung SMNI, ito pong pag-resume ngayon ng pagdinig ng Kamara, itong House Committee on Legislative Franchises, ang iniimbestigahan dito yung SMNI pa rin. Pero sa pagkakataong ito, yung pinag-uusapan na tungkol sa SMNI, pag-revoke na ng prangkesa. Kasi yung unang mga pagdinig na alala nyo nung last year bago natapos yung taon, ang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises doon para sa suspensyon ng SMNI. Ngayon, nagbalik na ang mga kongresista, ang pinag-uusapan na sa parehong komite, yung parehong komite na nagdinig ng suspension ng SMNI, ito ngayon, dinidinig na nila revocation na ng franchise. Babawiin yung prangkesang in-issue ng Kongreso sa SMNI. So ngayon mga kabunyog, bakit si Kibuloy ang pinapasumpina? Ay kasi maraming issue doon sa pagdinig ng Kamara na si Kibuloy ang makakabigay ng linaw. Kung sino-sino lang kasing pinapadala ni Kibuloy. Saka, nagdi-deny si Kibuloy na hindi siya involved dyan sa SMNI na yan. Kasi hindi siya ang may-ari niyan. Ang may-ari daw ng SMNI ay yung Suarasog. Yung korporasyon na may-ari daw niyan ay yung Suarasog. Kaya ang may prangkesa ay yung Suarasog. Ngayon, siya daw, si Kibuloy, hindi na rin siya ang pinakamataas na pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. Mayroon na daw pumalit dito. Kaya hindi daw siya ang may-ari ng SMNI, hindi siya ang may-ari ng Suarasog, hindi siya ang pinakamataas na pastor ng Kingdom of Jesus Christ, kaya hindi siya involved dyan sa mga entities na yan. Yan ang palusot ni Kibuloy. Pero kayong mga nanonood sa akin mga kabunyo, maniniwala ba kayo na hindi si Kibuloy ang may-ari ng SMNI? Na hindi siya ang punong pastor ngayon ng Kingdom of Jesus Christ? Sos? O yan mga kabunyog eh. Itong si Kibuloy kasi nagkukubli, nagtatago sa mga palusot, kasinungalingan. Nabubuhay talaga itong mga ito sa kasinungalingan eh. Anong kasinungalingan? Na hindi siya ang may-ari ng SMNI, na hindi siya ang may-ari ng Suarasog Corporation, hindi na siya ngayon ang pinakamataas na pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Kumbaga dito sa mga hearing na ito ng Kamara, dumidistansya sa diyan. Kaya ang sabi ng mga abogado ng SMNI, yung si Mark Tolentino at saka yung si Rulik Suplico, hindi po involved dito sa amin si Pastor Kibuloy kasi hindi naman po siya ang may-ari ng SMNI. Sos, hinahanap ko yung hinahanap ko yung sinabi ni Mike Abe. Naalala niyo si Mike Abe? Si Mike Abe yata 10 years. 10 years na naging host, broadcaster ng SMNI. Tapos sa isang pagkakataon, kailan ba yon? Nung last year ba yon? Hindi, nung 2022, hindi last year. Nung 2022,
Noong 2022, unang sona ni Marcos Jr., nagkabanggaan si Kibuloy at saka si Mike Abe. Kasi iba yung opinion ni Mike Abe sa opinion ni Kibuloy. Ngayon, anong ginawa ni Mike Abe? Sa pagkakataon mismo na yon, nagpaalam si Mike Abe. Nagpaalam si Mike Abe. At anong sabi ni Kibuloy sa kanya? Sige, umalis ka. Bakit mo ako kukontrahin sa sinasabi ko? Ako ang may-ari ng SMNI. Di ba? Di ba, mga kabunyog, naalala nyo yun? Hindi lang kasi nakaredy yung video ko. So yun, mga kabunyog. Ngayon na may problema, dumidistansya si Kibuloy. Ngayon na may problema ang SMNI, dumidistansya siya para hindi siya ipatawag sa Kamara. Kumbaga, o sa Senado. Para mayroon siyang dinideny niya ngayon na siya ang may-ari ng SMNI. Kaya na hindi rin siya ang may-ari ng Suarasog. Yan yung alam nyo, itong ganitong mga tao, matatapang lang kung umasta. Matatapang kung umasta yung mga yan eh. Pero kapag mayroon ng kinakaharap na mga problema, mga kaso, mga pagdinig, yan, panay-dinay na yan. Hindi ako involved dyan. Di ba? Ganyan yung mga yan eh. Pero ang totoo, si Kibuloy ang nasa likod ng SMNI na yan. Ayan sabi ni Rodino Espizagario, dahil po ako naniniwala, attorney, taktik lang po yan para dahil maungkat ang gabos na ginigibunidang kalukuhan. Yan. Tama ka, Kabunyog Rodino. Style lang yan ni Kibuloy na dumidistansya dyan. Dumidistansya siya na hindi siya involved dyan, hindi siya ang may-ari ng SMNI. Pero sino naman ang maniniwala dyan? Linuloko nila ang taong bayan. Okay yan, alam nyo mga kabunyog. Okay yan kung ang negosyo nila ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ito, TV network yan, saka may mga istasyon sila ng radyo. At yung TV network na yan na SMNI at yung mga istasyon ng radyo, hindi yan makakapag-operate sa ating saligang batas. Hindi makakapag-operate yung mga ganyan kung walang legislative franchises. Kailangan ng prangkesa niyan. Prangkesa ang nagbibigay sa kanila ng power o ng otoridad na mag-operate. Ngayon, ang mga franchises ay privilege. Pribilehiyo yan. Ibig sabihin, dahil privilege yan, hindi mo yan karapatan. Nagtuturo ako ngayon ng Constitutional Law 2. Tinuturo ko to ngayon. Ang tinuturo ko ngayon, last sem tinuro ko labor, ngayon naman tinuturo ko Constitutional Law 2. Kaya itong mga legislative franchises na to, yung mga ganyan, huwag nilang sabihin yan na parang sila ay makapangyarihan na dahil may prangkesa na sila. Sus! Ang prangkesa ay privilege, hindi right. Iba ang privilege sa right. Ang privilege ay pribilehiyo. Ang right ay karapatan. Ang pagkakaroon ng prangkesa ay hindi right, kundi karapatan, kundi privilege. Dahil privilege ito, pwede itong i-revoke o bawiin. Pribilehiyo nga eh. Privilege nga eh. Hindi yan right. Ang freedom of expression, ang freedom of the press, yan yung right. Pero yung pag-operate ng TV network, ang pag-operate ng mga istasyon ng radyo, hindi yan right. Franchise yan. Dahil franchise yan, privilege yan, pribilehiyo. Ang pribilehiyo ay pwedeng bawiin kasi privilege lang. Kapag may na-violate kang mayroon kang na-violate, hindi mo nasunod sa mga terms at conditions na binigay sa prangkisa mo, pwedeng bawiin yan.
Kasi nga, privilege nga ang franchise. Diba? At hindi mo dyan pwedeng i-invoke yung mga non-impairment of contracts. Mayroon kasi silang tinatawag na non-impairment of contracts. Kumbaga, parang kontrata na yan, binigyan ka na ng karapatang binigyan ka na ng autoridad na mag-operate 25 years. So hindi pwedeng bawiin yan sa kasi 25 years na yung binigay sa mali. Hindi diyan mag-a-apply ang non-impairment of contracts. Na binigay sa may kontratang binigay sa na 25 years kang mag-operate. Kahit pa may 25 years ka na diyan, may police power ang estado. At sa police power ng estado, yung sinasabing police power, yan yung power ng estado, makapangyarihan yan. Inherent power of the state yan. Sa ngayon, sa tinuturo ko sa College of Law na Constitutional Law 2, ang unang topic namin, fundamental powers of the state. Fundamental powers of the state. Sa fundamental powers of the state, isa sa mga fundamental powers ang police power. Ang police power ay napakalawak na ng coverage. Ang sinasabing police power, hindi na yan yung pati na yan very broad na kasi ngayon yung sinasabing general welfare Para sa general welfare, pwedeng i-regulate, pwedeng ipagbawal, pwedeng bawiin ng estado ang anuman na binigay na pribilehiyo o karapatan sa mamamayan at sa anumang entity. Pwedeng bawiin yan in the interest of general welfare. Yan. Ngayon, ano ba ang general welfare o kabutihan ng mamamayan? Yang mga ganyan na mga pagkakalat ng fake news, pagkakalat ng disinformation, yan ay nakakasira sa kabutihan ng mamamayan. General welfare yan, pasok yan. Nagkakalat ka ng fake news, nagkakalat ka ng disinformation, dahil sa pagkakalat mo ng fake news at disinformation, nasisira ang lipunan. Nasisira ang lipunan. So, to protect the general welfare, pwede ngayong gamitin ang police power ng estado. Yung mga kontrata na yan, yung 25 years na yan ng franchise, pwede yung i-revoke in the exercise of the state's police power. Sino ang nag-i-exercise ng police power? Ang nag-i-exercise niyan, Kongreso, National Legislature. Kaya lang, para malusutan nila yan, dinidistansya si Kibuloy. Hindi raw involved si Kibuloy, hindi involved. Sino naman pinaniniwala nyo? Sino naman pinaniniwala nyo? Sa totoo lang. Sinong pinapaniwala nyo na hindi involved si Kibuloy? Kaya ngayon, mabuti na lang at may motion na napaapirin na si Kibuloy. Unang nag-motion si Congresswoman Arlene Brusas ng Gabriela Party List. Siya yung nag-motion na bakit hindi natin pinapatawag si Kibuloy? Bakit hindi natin pinapatawag? Sinigundahan ni Congressman Johnny Pimentel. Sabi niya, oo nga, hindi pwedeng hindi sumipot dito si Kibuloy. Ipatawag siya. Ipatawag siya. So ganyan ang Kaya ngayon, ipapatawag na si Kibuloy, wala nang ligtas, hindi na siya makakatakas, hindi na pwedeng maglusot yung mga hindi siyang may-ari ng SMNI. Sus, sino naman pinaniwala nila niya? So ngayon, ipapatawag na si Kibuloy next hearing. Pag hindi siya sumipot next hearing, mauobliga na ang Kongreso sa pamamagitan ng House Committee on Legislative Franchises, i-invoke na nito ang contempt power nito. Gagamitan na ng contempt power si Kibuloy dahil sa hindi pagrespeto sa Kamara, sa House Committee on Legislative Franchises. Pwede na siya ngayong ipa-aresto para persahin na umattend. So dadaan yan sa 2 stages. Ito subpina muna. Subpina. Subpina. Ngayon, pag hindi ka umattend yan,
hindi mo ginalang yung subpoena, isa-cite in contempt ka. O, pwede ka na ngayong arestuhin para pilitin na mag-attend sa hearing ng Kamara. Actually, ito rin, ano na to, matitisting na dito ang matitisting na dito si Kibuloy. Matitisting siya dito. So, abangan natin. Ngayon may tanong kanina, hindi pa ba mayroon bang kaso ang SMNI sa ang Suarasog o si Kibuloy sa BIR? Lalabas yan, Kabunyog super buwas. Nagsisimula pa lang tong pagdinig ng Kamara eh. Ngayon pa lang to. Kasi last time, yung pagdinig last time, hindi pa tungkol sa pag-revoke ng franchise yun eh. Yung mga pagdinig nung last year, ang unang dininig doon yung si Celis at si Badoy. Tungkol sa kanilang pagpi-fake news at disinformation. Yan ang nasentrong pagdinig nung nakaraan. At pangalawa, ang naging resolution doon, suspindihin ang SMNI. Pero may bagong motion kasi. May bagong motion, may bagong panukala sa Kongreso na isuspend, hindi na suspindi lang, i-revoke na ang prangkesa, bawiin ang prangkesa. Ito na, nagkakaroon na ng pagdinig. Ito yung unang araw ng pagdinig. Kaya yung mga sinasabi nyo pong tanong, kung mayroon bang mga violation sa BIR, lalabas po yan. Hindi pa po ito, talaga, nagsisimula pa lang ang pagdinig uli ng Kamara. Kaya maghanda-handa na kayo ng mahaba-habang naman ito. Grabing popcorn na naman ang kukonsumuhin natin dito. Dahil revocation na po ng franchise ang pag-uusapan dito. Napanood ko yung sabi ng abogado ng SMNI, wala raw kapangyarihan ang Kongreso na i-revoke yung franchise. Alam nyo mga kabunyog, yun na nga po yung ini-explain ko. Ganito kasi ang issue. Inisyuhan ng prangkesa ang SMNI. O Suarasog pala, Suarasog. 25 years halimbawa, 25 years yung prangkesa. Pwede ba yang bawiin ng Kamara? Pwede bang bawiin yan ng Kongreso I mean? Yung in-issue legislative franchise? Una munang paglilinaw, ano bang in-issue? Legislative franchise. Ano ba ang franchise? Right o privilege? Malinaw po yan, privilege yan. Privilege yan. Ang prangkesa, ang legislative franchise ay pribilehiyo. Ang iba ang privilege sa right. Kung pribilehiyo yan, pwede yang bawiin. Pwede yang bawiin. So, sa issue ng pwede bang bawiin ng Kamara? Oo, kasi nga privilege lang naman yan eh. Paano ngayon yung binigay na sa yung parang kontrata na 25 years ka na mag-operate, bakit babawiin? Ang tinatawag na niyan, non-impairment of contracts. Kumbaga ang nangyari, mayroon ng kontrata ng gobyerno at ng SMNI, ng Suarasog, binigyan sila ng kapangyarihan mag-operate. Hindi ba nababiolate yung kanilang karapatan naman na yung kontrata ay hindi baliwalain, hindi masira. Dapat may kontrata. Hindi po yan. Kasi ang non-impairment of contracts, nakakapailalim yan sa police power ng Estado. Yun ang ini-explain ko kanina. Ang police power na sinasabi natin, yung mga lehislasyon, yung mga batas na pinapasa ng Kongreso para i-promote ang general welfare. Police power po yan. Ang general welfare na sinasabi, malawak na po yan. Sa lawak ngayon ng scope ng police power, yung pangangalaga sa lipunan para hindi mangibabaw ang mga fake news at disinformation at hindi masira ang lipunan. Kasi pag lumalaganap ang mga fake news at disinformation, grabe ang epekto sa lipunan yan. So pwede mong i-invoke ngayon ang general welfare kasi malawak ang general welfare eh. So binabiolate ng SMNI, ng Suarasog, ang binabiolate nila yung terms and conditions ng franchise na hindi dapat nagkakalat ng fake news at disinformation. Sasabihin ng SMNI,
Hindi naman kami nagkakalat ng fake news at disinformation. Sus, sino namang hindi maniniwalang hindi kayo nagkakalat ng fake news at disinformation? Kayo ang promotor ng fake news at disinformation. So ngayon, pagbabayaran nila yan. Hindi pwedeng i-invoke yung franchise dyan. Kasi hindi yan violation ng kanilang freedom of expression, ng kanilang freedom of the press. Ang sinusugpo dito ng Estado sa pamamagitan ng Kongreso ay ang papalaganap ng mga fake news at disinformation na nakakasira ng ng general welfare ng lipunan. Imagine niyo kung sa lipunan lumalaganap ang mga fake news at disinformation. So ibig sabihin, ang nakukuhang impormasyon ng tao ay mga mali. Mga mali. Ang sasabihin na naman nila diyan, hindi naman kami nagkakalat ng fake news at disinformation. Sos, maniwala sa kanilang hindi sila nagkakalat ng fake news at disinformation. Kaya hindi sila pwedeng magkubli. Ang ginagawa kasi ng SMNI, nagkukubli. Ibig sabihin ng nagkukubli, nagtatago. Yung kanilang mga pagre-red tag, yung kanilang mga pag-fake news at disinformation, saan sila nagkukubli doon? Sa freedom of the press, sa freedom of expression. Di ba? Doon sila nagtatago eh. Nag-hide sila, nagkukubli. Ginagamit nila yung mga freedom of expression, freedom of the press, pero ang totoo, ang kinakalat nila fake news, disinformation. Ngayon, pag chinek mo sila sa kanilang freedom, sa kanilang pagkakalat ng mga fake news at disinformation, sa kanilang red tagging, ang i-invoke nila ngayon, freedom of the press, freedom of expression. Di ba? Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng magkubli doon. At ngayon na naman, dahil maraming paglabag, nagkukubli na naman si Kibuloy na hindi siya ang may-ari ng SMNI. Hindi na daw siya mataas na opisyal ng Suarasog at ng Kingdom of Jesus Christ. Sus, sinong maniniwala sa inyo? Alam nyo mga kabunyog, itong mga pagkukubli na ito ng SMNI, naiisip ko bigla ito ito bigla ang pumasok sa isip ko. Saan ba nakikilala si Kibuloy? Ano ba ang parang yung notoriety niya. Yung pagiging notorious ni Kibuloy, notorious siya saan? Sige nga. Saan notorious si Kibuloy? Notorious sa panlilinlang sa tao. Notorious sa deception and lies. Yun. Doon maano si Kibuloy. Yun ang kanyang notorious siya doon. Si Duterte, saan naman notorious si Duterte? Sa pagpatay. Di ba? Laging bukang bibig niya, kill, kill, kill. Di ba? Laging niya, parang pag sinabi mong Duterte, i-equate mo yan sa pagpatay. Si Kibuloy naman, tama ka Manuel Almuhira, sa pagsisinungaling. So ngayon, ano na ngayon ang nangyayari? Kinakaharap ngayon ni Duterte ang kanyang kaso sa ICC dahil sa mga pagpatay. Si Kibuloy naman, yung kanyang SMNI, kinakaharap naman ngayon ang pagre-revoke ng prangkesa dahil sa mga pagsisinungaling. So anong ibig sabihin dito? God works in mysterious ways. Yung mga bagay na kung saan sila notorious. Notorious si Duterte sa mga pagpatay. Notorious si Kibuloy sa pagsisinungaling. Mga fake news at disinformation. Pinagbabayaran nila ngayon yan. Paano nila pinagbabayaran? Si Duterte, pinagbabayaran sa pamamagitan ng ICC. Si Kibuloy naman, pinagbabayaran sa pamamagitan ng pagre-revoke ng prangkesa ng SMNI. So lahat ngayon gumuguho. Yung kanilang mga kapangyarihan, lahat gumuguho ngayon. Di ba? Lahat gumuguho ngayon. Ano yan eh? So anong pinapakita dito? Walang forever. Sa mundong ito talaga, walang forever. Kasi yan eh, yan sila, yan ang pinagmalaki nila eh. Pinagmalaki ni Duterte, kill, kill, kill. Pinagmalaki naman ni Kibuloy, siya daw ang anak ng appointed son of God. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Siya daw ang may-ari ng ating mga kaluluwa. Isus. Kalukuhan, kasinungalingan, lies and deceptions. Pero anong nangyayari ngayon? O di ba ang dami nilang kinakaharap na problema? Si Duterte problemado sa ICC. Si Kibuloy problemado ngayon dito sa kinakaharap ng SMNI. Di ba? So, ano nang nangyayari?
nagko-collapse ang kanilang empire. 'Di ba? Kumbaga, yung imperyo nila, yung imperyo ni Kibuloy ng kasinungalingan, fake news, yung imperyo ni Duterte ng mga pagpatay, nagko-collapse na ngayon. Ha? 'Di ba? Yan. Yan yung ano. Anyway, tama ka Kabunyog Arthur Quijano. Preaching falsehood. Ginagamit lang yung mga biblical Christian doctrines pero kasinungalingan. Anyway, sige mga Kabunyog, mga kababayan, mag-aalas 12 na ng ating gabi. Late na kasi ako ngayon nakapag-live eh. Pero ito na, wala nang kawala si Kibuloy. Pinapasugpina na. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari dito. At tandaan natin, sa Kamara pa lang ito, yung pagdinig sa Senado ni Risa Hontiveros, magpapatuloy din yan sa susunod na mga araw. Ano na naman yun? So kaliwat kanan ang hinaharap nila ngayong problema, no? Sige mga Kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.